temporary unavailable na naman ang aking SPayLater. Bakit kaya? Tara, alamin natin. So, 4 months ago ay nag-upload ako tungkol sa aking SPayLater na temporary unavailable siya due to internal policy. At kung makikita nyo nga sa video na iyon, ay nung March 18, 2024 ay temporary unavailable na siya. Dahil nga na-solve siya after 1 month, kaya April ko pa siya nagamit. So, ngayon bibigyan ko kayo ng update kung ano na nga bang nangyari sa SPayLater ko. So, ito na nga, after 1 month na maayos yung aking SPayLater, ay naging temporary unavailable na naman siya. So, syempre, kanda chat na naman ako sa customer service. Sinasabi na May 28 ay pwede ko nang gamitin dahil nga nasa cooling period pa daw yung SPayLater ko. Pero wag daw ako mag-worry kasi magagamit ko pa. Pero dumating na yung June, hindi ko pa rin nagagamit. Kung mapapansin nyo rin dito, June 30. Nakalagay after 1 month din. Kasi ang sabi sa akin doon sa may customer service, palipasin daw muna ng ilang araw bago ulit gamitin yung SPayLater ko. Kaya ginamit ko siya May 29. Nalagpas ko pa siya ng 2 days ha. Pero yun nga, pagkagamit ko is na temporary unavailable na naman siya. At ang sabi, need ko naman daw siya gamitin June 30. Papalipasin ko daw muna ng ilang araw. Tapos sinuggest din nila na mag-troubleshoot daw muna, which is hindi ko naman alam kung paano, kaya tinanong ko kung paano. At ayan, sinunod ko talaga yung mga steps na yan, kung paano yung pagkakasunod-sunod, pero wala pa rin nangyari. Palipas pa nga rin ako ng ilang araw dyan, pero still not available pa rin, or temporary unavailable. Nag-ask din ako sa kanila dyan kung ano ba talaga yung problema, pero ang sagot nila is, mag-wait lang daw ako, cooling period lang daw, at i-troubleshoot. Pero wala talaga silang exact na sinasabi kung ano ba yung internal policy na nilabag ko. So ito, pinaka-update as of now, temporary unavailable pa rin, which is August 16. Try ako niya nung August 17 kahapon. Pumili ako, pero guess what? Ang nangyari, still temporary unavailable pa rin at nalipat lang siya ng date. So ayan, kung titingnan nyo is August 20 naman ang nakalagay dito. Sa pagkakatanda ko is 2 times ako nagkaroon ng late payment, pero 1 day lang yun or 2 days yata. Yung isa kasi sa video ko, tapos meron din akong isa na late payment pa ako. Kaya tuloy lately wala akong gana sa Shopee ngayon kasi nga hindi na maayos itong SPayLater ko. Which is siguro okay na rin naman kasi nga para maubos na rin to, para mabawasan na rin yung bayarin ko. Tapos lately napansin ko na naghihigpit na talaga maigi si Shopee, kaya wag kayo talaga gagawa ng mali para hindi ma-restrict or ma-temporary unavailable yung Shopee Pay ninyo or yung mismong account ninyo. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito, kaya thank you for watching. Yun lang.